Magandang araw po sa inyo mga kaibigan. Sana po ay ako po si Jokas at ang pag-usapan po natin ngayon ay tungkol dito sa katarantaduhan na naman ng DSWD at may ibang mga LGUs, yung mga sabwata nila. Dito po sa amin, hanggang ngayon hindi pa rin binibigay yung ayuda ng NASAP, tinatawag na NASAP na yan. Bagamat ako ay hindi na kwalipikado, ay hindi pa rin po nila pinapamahagi yung halaga na yan, tulong daw sa tao. Parang maliwanag na nagkakaroon ng sabwatan ang lokal na pamahalaan, ang lokal LGUs, mga barangay at ang DSWD, lalo na siguro sa mga naglilista. Dapat hindi na nila sinasabay yung kalokohan nila sa mga oras ng ganitong pagkakataon. Hindi nila sila tumulong sa kababayan nila para at least mabawas-bawasan ng problema ng pamahalaan. Kaya ang dami pa rin na nagrereklamo hanggang ngayon. Maliwanag naman ang pagkakasabi ng Pangulo noong una na lahat bibigyan, lalo na ang mga number 1 sa listahan, mga senior citizen, PWD, person with disabilities, tsaka at tutuusin nga po, dapat walang pipiliin, diba? Dahil lahat naman apektado sa crisis na to. Kaya karapatan lang ng mga tao na lahat sila makatanggap ng ayuda buhat sa gobyerno, lalo na po yung mga nagtatax. Kaya ang nangyari po, mamimili yung mga pinaglilista nila. Alam nyo naman ang mga ugali ng Pinoy. Pagdating sa mga ganyan, yung inuuna nila, siyempre, yung malalapit sa kanila. Yan ang mga naglilista na yan, ang mga dapat papanagutin sa mga nangyayari na yan. Sila may kasalanan dyan. Kasi, maliwanag na maliwanag. Pag nilista nila, minsan hindi naman nakakarating. Papipirmahin ka pa. Pero yung pala, walang darating na ayuda. Sana napunta yung pera? Nasa bulsa na yan. Yan ang buong katotohanan na nangyayari, pagkakaalam ko. Tsaka isa pang usapan natin, kung pabor kayo sa martial law na pinatutupad ng pamahalaan. Ako po pabor na pabor dyan. Unang-una, sinasamantala ng mga dilawan ang pagkakataon na to para guluhin ng pamahalaan at destabilize ang pamahalaan. Marami yung mga senador, mga kung sino-sino mga kongresista ang sinasamantala ang pagkakataon na to. Binabayaran nila yan para maging hanggang sa ibang bansa. Yung mga OFW, binabayaran din nila para manggulo sa social media. Yan ang katotohanan niyan. Handa silang magbayad. Gusto nila agawin ang pwesto sa Pangulo, ni Pangulong Duterte. Pero palagay ko mahihirapan sila kasi sawa ng tao sa kanila tsaka bistado na sila ng tao. Mga kalokohan nilang ginagawa, mga kurapya mga yan.
So, ako pabor na pabor sa martial law na yan para mabigyan sila ng leksyon. Lalo na yung mga nagrarally-rally na yan. Dapat dyan sa mga yan, hulihin. At yung mga matitigas ang ulo, na patuloy pa rin na lumalabag sa enhanced community quarantine, dapat talaga yan bigyan ng mga multa, pagmultahin para madala at hindi na ulit pamarisan pa. Dapat siguro kailangan na ng pamahalaan ng kamay na bakal dahil sa wala nang nakikinig na tao. Lahat puro matitigas na ang ulo at hindi na sinusunod ang batas. Wala na silang takot sa batas at ultimo mga kabataan, iba na rin ngayon ang kabataan natin. Wala nang mga disiplina, wala nang modo. Syempre nawala na yung dati dahil sa human rights na yan. Dapat hindi na wala yung human rights. Noong panahon ni Marcos, wala yung mga human rights na yan. Kaya mas matino pa ng panahon na yon dahil takot ang tao. Once na nagkamali ka nun, silya elektrika ka talaga. Kaya takot silang gumawa ng masama. Disiplinado ang mga kabataan. Lahat ng tao disiplinado. Sa titigas ng ulo ng mga Pinoy, magmula nung umupo si Cory at pumasok ang mga human rights na yan, nagkaloko-loko na naman ng bansa. Ang mga tao nawala na ng takot sa batas, sa pamahalaan, sa mga pulis. Pati presidente, kinakalaban, minumura. Tama ba naman yung mga pinaggagawa ng mga yan? Sumobrang linyente ng batas natin, ng pamahalaan. Dapat hindi pinapayagan ng pamahalaan ang mga ganyang ginagawa nilang paglapastangan sa Pangulo, sa mga sa batas natin, sa kapulisan. Alalahanin natin lahat na may pulis tayo, yung mga pulis na yan, papayiran ng batas yan at ang gobyerno. So, dapat lang ipatupad talaga yung martial na yan para sa akin. At the same time, nabawasan yung tao sa karsada, sumunod. At hindi lumaganap ang maiwasan natin ang paglaganap ng sakit na yan. So, nandito na lang mga kabayan. Nauulit ko lang, mga DSWD, LGUs, ibalik niyo yung pera ng bayan, ibigay niyo sa mga taong nangangailangan yan, hindi sa inyo yan. Ipamahagi niyo yan. Huwag niyo nang samantalahin ng panahon ang crisis na to para sa mga sarili niyong kalokohan, sarili niyong kapakanan. Alalahanin niyo yung ibang nahihirapan din. Lahat tayo apektado dito, crisis na to. So, kailangan ibalik niyo yung pera, ibigay niyo sa mga tao talaga, dahil sa tao yan, lalo na sa mga taxpayers. Mali ang mga pinagbibigyan niyo yung mga standby addict, yung mga chismosa, yung mga marunong hindi sumunod sa bansa. Kaya tuwan-tuwa sila. Tama yung nabasa ko sa Facebook Anong klase kayong palakad, anong klase sistema yung ginagawa nyo. Kaya isip-isip din kayo, DSWD. Sana rin kayo, mapansin din kayo ng Pangulo kung ano yung ginagawa nyo kalokohan. Mabigyan kayo ng kaparusahan. Okay mga kaibigan, hanggang dito lang po tayo. At sa susunod, don't forget to subscribe. Click the subscribe button. Hanggang sa muli mga kaibigan. Salamat po.